Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Ang isa sa mga pinaka-problema ng mga may maliliit na lote, siyempre, bukod sa maliit yung bahay nila, i-maximize nila yung lote at ang masasacrifice ngayon at mako-compromise ay yung natural lighting at natural ventilation. Kaya ngayon, pag-usapan natin paano magkakaroon ng magandang natural lighting and natural ventilation ang lote mo kahit maliit lang ang lote mo at maliit lang ang bahay mo. Check this out. Let there be light. Yan yung pinakaunang ginawa ng pinakauna at pinakamagaling na architect sa buong universe, no? Ang Diyos. Bago niya kinreate yung ibang mga bagay dito sa universe. No? Ilaw. No? Yan muna yung kinreate niya. No? At hindi naman natin masisisi. Kailangan talaga natin ang liwanag para mas maganda yung quality ng pamumuhay natin. No? At ina-apply din natin yan sa pagdidesign natin ng mga bahay. Kaya lang, yung nabanggit natin problema kanina, no? Maliliit ang mga lote, sinasagad yung property, tatayuan ng bahay, nako-compromise ngayon yung natural lighting tsaka natural ventilation. So, para matulungan kayo, no? Paano nyo may employ pa rin ang natural lighting kahit na masikip ang lote. Jadi, tingnan natin itong isang ating sample project. Itong pet project kung saan tayo ngayon nakatayo. No? Ito ay meron lamang mga 46 square meters. No? No? Close to 45, not more than 46 square meters ito. Yung lote nito. Pero ang ginawa ko dito, yung ground floor, ginawa ko siyang parking. Second floor ay ginawa kong living space. At yung third floor ay yung bedrooms. No? Pero, hindi ko sinacrifice yung livable space na mayroong natural ventilation at natural lighting. Kung paano ko ginawa, di ikutin natin to. Tingnan natin kung okay at kung paano mo matutularan. No? Para kahit maliit yung lote mo, maliit yung bahay, nandyan pa rin yung natural air tsaka natural light. Itong harap na to, dito kami kumukuha ng natural air tsaka natural lighting. No? Kasi itong grillworks na to, ito na yung boundary ng property. No? So, i-check nyo dun sa inyong mga subdivision kung allowed itong ganitong space. Sa amin kasi allowed na to, 1 meter. No? Dahil ang sukat lang ng lote namin is mga 46 square meters. Pasok to sa socialized housing. No? BP 220. So sa BP 220, 1.5 meters allowed na yon, no? Na setback sa harap. No? Pero dito nga sa lugar namin, kahit 1 meter, ina-allow na. No? So sinamantala namin yon. No? Maximize namin yung space. Pero hindi namin sinacrifice yung natural ventilation and natural sunlight. Natural lighting. Ito nyo. So, itong grillwork na to, ito ang nagbibigay ng natural na liwanag papasok sa bahay. Plus, ginawa pa naming clear glass na jalousie itong window. No? Itong buong wall na to, which is around 4.8 meters, plus itong glass door na to. So, from here hanggang dun, yan yung buong stretch ng aming natural lighting dahil ginawa naming window. Okay. Tapos hanggang ceiling, technique yan, hanggang ceiling yung aming window para hindi magstay dito sa loob yung hot air. So, itong grillworks na to hanggang dun yan sa third floor.
Second floor kasi ito eh. So, hanggang third floor yan. Mamaya pakita ko sa inyo yung bedroom na nandyan sa level na yan. So, dahil meron ditong natural lighting, may sunlight, pupasok ang sunlight, pwedeng mag-alaman. Pwedeng maging plant dito. So, ito yung quality ng natural light na pumapasok sa kabahayan. So, dahil nga maliit lang yung lote, hindi na kami naglagay ng mga partitions dyan. So, open planning ito. Kitchen. Ito na yung bar, living, dining, bathroom. Yan. So, ito, hindi mo na kailangan mag-open ng ilaw sa ganitong oras, tanghaling tapat. Medyo gloomy pa nga ngayon eh, dahil nga umuulan. Pero yan yung quality ng natural light na pumapasok dito sa buong bahay. Yan. Maliit yung lote, pero hindi natin sinacrifice yung natural air and natural light. Ito yung main entrance. Papunta to sa main entrance, itong stairs na to. Siyempre, ayaw nating maging madilim yung main entrance ng bahay. Kaya anong ginawa natin? Dahil nasa likod to, no? Itong nakikita nyong wall na to, ito yung boundary. Yan yung property line. No? Eh kung nandito sa pinakalikod yung aming entrance door, ayan, no? Hindi sapat na meron lang akong opening doon, tsaka opening dito sa wall na to. Ayan, no? Anong ginawa ko? Ayun. Skylight. On a regular day, yan ay nagiging sampayan namin. Napaka-effective ng skylight na yan. Tapos, meron kaming butas dito na may grills. Pati doon. So, dito, meron na siyang abundant skylight. Meron din doon abundant na natural lighting. Meron pang tulong tong dalawang side. At yan, dahil grills yan, nakakapagbigay siya ng magandang quality ng natural air, natural ventilation dito sa space na to. Kaya pwede kaming maglagay ng mga halaman dito. At ito, kung ilalim na ito, yan yung laundry. Andyan yung washing machine. Tapos dahil nga meron kaming skylight dito, nabibigyan din ng natural flow ng air itong garage hanggang dun sa taas. So, nagpo-promote siya ng natural light and ventilation. Ang ganda ng flow ng ilaw tsaka ng natural air dito sa space nito sa likod. Likod, physically, likod siya, pero in essence, ito ang aming main entrance. So, ito yung parang front of the house pa rin. Dito nag-welcome sa area na to. So, yan. Ang quality ng natural air, which also serves as a light well, no? Para makakapture din ng natural light and natural air yung toilet and bath. Itong bintana na to kasi ito ay awning window ng aming bathroom. So, tingnan natin kung anong quality ng light, ng natural light na pumapasok dyan sa bathroom na yan. Tara. Okay. Ito yung natural light na pumapasok dyan sa window na yan sa oras na 12:06. So, 12:07 ba yan? Oh. Yan. So, sa ganitong quality ng natural light, kahit hindi ka mag-ilaw, kahit hindi mo i-open yung ilaw ng bathroom, no? So, dahil doon yan sa skylight na pinakita ko sa inyo kanina doon sa labas. No? Okay? Pero syempre, iba pa rin pag inopen mo yung ilaw, yan, liwanag niya. No? Pero kahit i-close mo ito, yan, masasabi pa rin natin na meron siyang ample amount ng natural lighting. No? Kahit itong CR na ito ay maliit, no? Ang sukat nito 1.2 by 2.1 meters. Pero hindi siya mukhang
claustrophobic. Dahil nga, imagine nyo kung wala yan, no? So, wala ka talagang makikitang liwanag dito. So, yan yung nagagawa ng skylight na pinakita natin doon. So, isang technique din yun, no? Skylight. Para magkaroon ng natural lighting. Yung space mo kahit na maliit lang siya. Nandito tayo ngayon sa 3rd floor. At ito yung master bedroom facing south. Ngayon medyo gloomy. At yung nakikita nyong grillworks na yan, yan pa rin yung grillworks na Brysoleil natin. Hanggang dun sa 2nd floor. Yan, medyo maulan, no? Ayan. Yan pa rin yung source ng natural light and natural ventilation dito sa space na to. Itong room na to, ang dimensions niya, around 3.5 meters by 4.8 meters. Pero, ang ginawa nating technique dito, yung natural lighting na yan, pinabounce natin doon sa opposite wall. Kasi, yung wall na yon, which is our wardrobe cabinet, ginawa kong mirror yung kanyang sliding door. Sliding mirror siya. So, kahit gloomy, ang oras ngayon ay 12, exactly 12 noon. Pero gloomy nga dahil umuulan, no? As you can see doon sa aking drip mold, ay yung aking scupper, yan, tumutulo yung ulan doon. See? Yan. Umuulan. Pero, generous pa rin yung pumapasok na natural lighting and natural ventilation dito sa space na to. Mababa ang ceiling nito at 2 meters itong portion na yan, 2 meters. Ito naman around 215. Pero never mainit dito. Ngayon hindi ako naka-aircon. Hindi rin ako nakabukas ng electric fan. Pero hindi mainit. Bakit? Dahil nga doon sa malapad at malaking jealousy windows ko. So, kahit maliit ang space, pwede tayong magkaroon ng generous na amount ng ventilation and natural lighting. Ito ay facing south, no? Tingnan naman natin yung kabilang room, facing north naman yan. Okay, let's go! Ito naman yung room number 2. No? Ito, mas mataas yung ceiling niya. No? At inilocate ko yung window niya, yung jalousie window niya na malapit sa ceiling. No? Technique yan eh. No? Kasi nga yung hot air, naturally, umaakyat yan. So, kung bibigyan mo siya ng escape katapat niya, hindi siya mag-stay sa taas, di ba? So, ganyan ang technique na ginagawa natin. Hanggang ceiling yung window. So, ito, spare room ito. Walang gumagamit nito. Pero hindi dito mainit. No? Facing north ito, makikita nyo yung quality ng natural light dito. Hindi natin kailangang magbukas ng ilaw. No? Wala rin akong inopen na fan. Pero hindi mainit dito sa room na to. No? Ang sukat ng room na ito ay 4.8 meters. 4.8 meters yung length niya. Ang width niya is around 3.5 meters din. Okay. So, makita nyo naman, ano, generous pa rin yung natural light. Ganun din yung natural ventilation niya. Okay, so yan, no? Ikot na natin. Bukas na ako ng ilaw kasi madilim na, no? Lakas ng ulan eh, no? Okay, so maraming salamat sa patuloy na panonood dito sa channel natin. At kung hindi ka pa subscribed, hit mo na yung subscribe. At kayo din yung notification bell para every time na may bago tayong video dito sa channel ay maa-update ka. Maraming salamat po. At magkikita po tayo ulit sa susunod nating video.
Ako po si Architect Ed. Bye!